Ako po si Jane Ruelo, 42 years old, may 3 anak. Ang kaso ko po ay IR, Illegal Recruitment and Stapa. Mag 3 years na ako ngayong August 16. Ako po si Jed C. 33 years old po ako and then I have 1 daughter. Umpisa talagang mahirap dahil yun na nga, lalo sa akin nung bagong pasok ako, talagang grabe yung adjustment ko. Siyempre, iba talaga ang buhay na nakakakulong. Mahirap dahil marami kami masyado, masikip. Nag-umpisa kami dito last 2000. Kukunti lang ang magsiserve dahil takot sila mag-serve dito kay nasa isip nila na may masama ang mangyayari. Wala kami pinipili noon. Hindi lang member ang focus namin, kundi sila lahat na nandito sa jail. 3 silda lang doon, tapos yung kabilang silda, mga 48, yung kabila naman mga 32, saka yung pangatlong silda, 12 kami. Nakita natin sa Gawad Kalinga sa labas. Kaya sinisikap namin na magkaroon ng Gawad Kalinga dito sa loob. Ito, bago pa ito nalagay, yun, nakwento niyan sa amin ni Warden na mayroon dito mga bahay na bago, ganun. So, ang nasa isip ko talaga, baka ito na yung parang answer talaga na mabigyan naman ng yung kumbaga ba, humane treatment talaga yung mga nakakulong. Kasi ako dahil alam ko talagang malaking ka-change sa buhay namin, sa outlook namin, sa situation namin, lahat-lahat. So the dream to give these women, our detainees, na a home, yung to make their stay here humane. Gawad Kalinga, imagine, it just started a dream. Kung hindi po sa Gawad Kalinga, hindi po nagkaganito. Komportable pala ang tao, and then na-touch na natin yung spiritual needs nila. Ma-change na yung behavioral problem nila, ma-address na rin. No? So their character, unti-unti na mo-mold. So ngayon, open sila. So they are living here as a community. Hindi kagaya noon na talagang kailangan mo pasok sa selda, sa rehas, baka tatakas. Basically, there is a very negative image that people see. These facilities really enhance the dignity of our women inmates, and somehow they themselves could experience and feel that they are actually normal people. This is the most wonderful project that we have right now. You can see them, you can see the radiance of their smiles and all this. They are considered as the dirt of the society. But here, it's very different. Prayer lang ang giano ko sa sarili ko dito. May pag-asa kami sa buhay. God has a purpose. So dahil sa kanila, naging yung buhay ko dito. Kumbaga ba, na-realize ko lahat na yung pagkakulong ko pala, hindi pala ito yung parang end ng life ko. Ito pala yung start na para ma-realize ko na mayroon pa akong magagawa na mas maganda pa sa buhay ko. Hindi pala yung dati na palagi akong umiiyak sa asawa ko, magulo yung buhay ko, hindi pala. Mas nakita ko dito yung hope. This is really a work of God. Kasi kung ako lang, hindi ko talaga kaya ito. And then pag hindi din naniniwala yung Gawad Kalinga na pwede ito, you will not, of course, invest on this. Wala tayong pinipili at ito ay isang mission natin. Masaya na rin ako. Siguro ako lang nakukulong na masaya. It's really great, to have a community like Gawad Kalinga, and that program, it's really it gives us an idea that our help to the inmates is not just spiritual, but also other aspects of their needs, like social aspects. We have to balance it, because if we just spiritualize their needs, it won't really help them. Because God's grace is always builds on nature. So there is a gift already, but also we have to do our part, and part of it is Gawad Kalinga is really giving us, signs that yes, it is possible. Ang sarap pala ng feeling na mayroong nag-care, mayroong nakikinig sa amin, katulad sa inyo, no? Iba kasi, parang mayroon talaga something na mag-ano sa amin na hindi kayo ganyan kasama ang tingin namin. Nandito na ngayon sa Ray of Hope. Magpasalamat din kami na marami pa rin mga tao na nagmamahal dito sa amin. At saka, hindi lang sa Gawad Kalinga, yung Couples for Christ, yung Maris,
Saka yung ibang grupo na nagtulong sa amin dito, kahit ganito kami lahat dito, marami pa rin nagmamahal sa amin.